Nakabalik na si Luka sa practice para sa Slovenia after niya ma-injured nung nakarang araw. Sabi nga ng iba doon, nakahinga na maluwag yung mga fans at yung Lakers dahil sa nangyari kay Luka. Hindi mapipigilang makapaglaro si Luka sa national team. Buti pa siya. Pwede na ulit makapaglaro din si Luka sa next exhibition game nila. Parang hindi rin exhibition game yung laban na yon. Ang kalabang kasi niya doon, yung best friend niya si Nikola Jokic. Ang first game din ng Slovenia sa Eurobasket ay August 28, kalaban naman ng Poland. Pero hindi tinanggal si Luka na makakapaglaro sa isang bigating exhibition game dahil ngayon pa lang sold out na ang mga tickets. Slovenia versus Serbia. Sinusulit yung pagkakataon na kung makakabenta ng 100,000 tickets, gagawin nila. Pero yung capacity ng arena, 19,000 person lang. Sa Belgrade Arena yon. Based sa Federation ng Serbia, mataas ang demand para sa exhibition game ng Slovenia at Serbia. Sa tatlong superstar ng NBA na maglalaro sa Eurobasket, tanging yung dalawa ang magkatropa. Meron din kasing chance na magtapat si Luka at si Jokic sa qualification or knockout stage ng Eurobasket. Group A si Jokic, nasa group din naman si Luka. Nakadepende yon sa magiging ranking nila sa kanilang group. Sa group A kasi nasa kabilang side talaga, yung group D nasa kabila din. Ang chance lang kasi noon na magtapat yung dalawa either semis or kaya finals. Nagkaharap na dati yung Slovenia at itong Serbia sa finals 2017. Si Dragic pa ang star player noon, sila yung nanalo. At si Luka noon 18 years old pa lang, papasok siya ng NBA nung susunod na taon. Key contributor na si Luka noon sa Eurobasket para sa Slovenia. Dito yung tournament na sinabi dati ni Mark Cuban na nung makita niya si Luka na maglaro para sa Slovenia, talagang gusto niyang makuha sa susunod na draft. Nasa 14 points, 8 rebounds, 3 assists per game. Undefeated pa ang team nila noon noong 2017, 9-0. Unang Eurobasket Championship din ng Slovenia at ito rin yung time na na-injured pa si Luka sa semis versus Spain. Ang 2017 din, ang breakout year ni Luka sa international stage bilang senior player. Kaya big time din nakilala talaga siya ng Serbia dahil siya yung tumalo sa kanila dati. Pero natatandaan ko, umalis siya ng third quarter noon dahil injured yung paa niya. Kaya sinabi sa mga write-ups, makakahinga na maluwag ang Lakers dahil marami na kasing history ng injury si Luka sa lower body at nakukuha niya yon kapag international game. Kahit naman ng World Cup nagkaroon siya ng injury noon pero naglaro pa rin Nagsalita na ang Federation ng Greece about sa mga kumakalat na report kay Giannis regarding sa pagsali niya sa national team. So hindi yung rumors na pinapalakas ni Giannis ang chance ni Thanasis na makapaglaro sa Milwaukee Bucks ulit, kundi ang chance na hindi makapaglaro si Giannis para sa Greece sa Eurobasket. Hindi pa kasi siya nakakapag-participate sa mga exhibition game, hindi katulad ni Luka at ni Jokic. Ni-report na sa susunod na exhibition game, ando na at makakalaro na itong si Giannis versus Latvia. Ang isa sa mga sinabi ng Federation, walang katotohanan na kinakailangan pa nilang humingi ng written permission mula sa Milwaukee Bucks para payagan si Giannis na makapaglaro sa national team. Sinisira lang ng mga reporter at media yung pagkakataon nila papasok ng Eurobasket. Kaya kung ano-anong report ang nilalabas ng media, andun din na merong sariling practice si Giannis. Pero meron kasing isang report pa doon. Palaisipan sa iba kung bakit hindi naglalaro si Giannis sa national team. Hindi katulad ng dalawang star na talagang bakbakan agad. Kaya pagsali ni Giannis sa mismong team practice, binatukan niya yung isang teammate na nagtrending agad. Hindi pa naman sinagot kung bakit, pero base kay Evan Fournier, kung hindi nakikinig yung isa sa mga ka-teammate niya, babatukan talaga niya. May sense naman kasi yung report kung bakit hindi kasama or nakahiwalay si Giannis ng practice sa national team nung first or second week ng Eurobasket. Hindi sanction ng FIBA ang NBA, pero sanction ng NBA yung mga player nila naglalaro sa FIBA. Medyo magulo din, pero dahil yun sa insurance. Kaya hindi makapaglaro si Giannis, hindi pa bayad ang insurance niya para ma-assure ng Milwaukee Bucks na kung sakaling magkaroon ng injury or hindi magandang pagkakataon kay Giannis, mako-cover yung kanyang salary. Kahit si Luka at si Jokic may report na bayad na yung insurance nung dalawa pero hindi publicly sinabi kung sino ang nagbayad, kung national team, kung mismong player or kaya yung kanilang team sa NBA. Yan lang kasi yung pinoproblema ni Clarkson dati na nahirapan siya makapaglaro kahit Asian Game noong 2018 or 2019 ata. Dahil hindi sanction ng FIBA ang Asian Game, mahihirapan ng NBA team na makakuha ng insurance para sa player nila.
May rule yun na kapag hindi nakapaglaro ang isang player ng mahigit 40 games or 42 games na na-injured siya outside ng NBA season or NBA premises at kung na-injured pa siya sa hindi sanction game, hindi mako-cover yung insurance niya. Yung kay Giannis, based sa report, ang Federation ng Greece ang dapat magbayad ng insurance dahil sa report, hindi pa bayad yung isang part doon kaya hindi binigyan ng written approval ng Bucks na makapaglaro agad si Giannis or makasali sa practice. Dahil yun sa financial issue na pwede mangyari. Sa report pa noong nakaraang linggo, one payment away na lang sa side ni Giannis para masecure yung insurance at makapaglaro na rin siya sa Greece. Na mukhang bayad na naman yung insurance dahil makakapaglaro na siya sa exhibition game versus Latvia at nakakasama na naman siya sa practice ng Greece.